Tuloy ang Katamping ng Palawayan. Ito na, may ipa, walang pagkutula ni Rodimon Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas. Ayan po at tuloy po tayo. At tayo po nasa himpilan ng RPMO Diktang Puna News Online Radio. Ito na naman po ang abalingkod Roger Brown. Umpisa na naman po tayo sa ating ang ating talaktakan dito sa ating programang Puna ng Puna ni Ka Roger Brown. Ayan po. Ano po ba ang ating ano bang araw na ngayon? Saglit lang po, no. Ang araw po ngayon ay Monday, pizza 16 po ng January 2026. Ohoy. Okay po, ay kasama po natin dito si kasamang Ray Francisco. At katuwang muna ho natin dito at para wala ho tayong makublit-kublit dito eh. Okay, kasamang Ray Francisco, go ahead, pakilala ka. Okay, magandang tanghali po. Magandang hapon. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nandito po naman kami ng aking partner na si Roger Brown. Ayan, ang aming founder. At ang poging-pogi na founder at ang amin din na station manager na walang iba kundi si Ma'am Herlyn Francisco. Ayan, okay. At nandito po tayo sa Diktang Puna News Online, Radio 1.18, sa aming programa. Ayan, Usaping Lupa at ibang-iba pa. Yan. Siyempre, iba pa. Iba pa. Okay, sige, tuloy lang. At meron na ako muna ditong kinakalikot. Sige, tuloy. Okay. Tuloy. At, okay, tuloy. Bago lahat, okay, batiin ko muna ang aming magiting at mapagkatiwalaan na mayor dyan sa bayan ng Laurel, Batangas na walang iba kundi si Mayor Lyndon M. Brucey at ang kanyang Vice Mayor na walang iba kundi si Honorable Brandon M. Brucey. Ayan.
magandang hapon po, Mayor at Vice. Balang araw at mapuntahan ko po kayo. Ayun lang, mabuhay po, mabuhay. Mabuhay yung buong Laurel. Okay, tuloy. Ay talaga Okay. namang, Maya-maya po, pag-usapan po natin ang usaping lupa, part 4 na po ito. At tawagan natin mamaya at malaman po ninyo ang tunay na heirs, tunay na may-ari po ng mga kalupaan, lalo na po sa part ng Bicol. Ayan, si Ma'am Soledad. So, maya-maya mga viewers, tambayanan nyo po at huwag nyo kalimutan, isi-share po sa FB o sa mag-subscribe po sa YouTube, no? At para po naman malaman po natin, ma-update po kayo sa susunod po pa na mga programa natin at mga issue. Okay, mamaya-maya po. Mamaya-maya po lang. Okay, go ahead, Founder. Hindi pa. Sige, tuloy mo lang. At meron ako dito kinakalikot at baka ito'y magtampo. Go ahead. Sige, tuloy. Okay. Tuloy mo lang. Tuloy. Okay. Tuloy. Sige. Okay, at Mhm. marami pa po tayong mga issue mamaya na talakayin, no? Lalo na po sa mga usaping politiko, dahil po naman sa ngayon po ang ating bansang Pilipinas po medyo lugmok na po sa kahirapan. Ayan. So ano daw bang nangyari sa bansa po natin? Dahil po ang bansang Pilipinas sa ngayon naghihirap na po. Marami na pong mga kababayan po natin na nagtitiis po sa ito pong mga programa ng ating mahal na Pangulong PBBM. Okay. Walang-wala na. Okay. Tuloy-tuloy ka na naman, Ray. Relax ka lang. At tayo ay... Okay, mga kababayan ko, pasensya na po kayo at dahil na pong Aban Lingkod ay... kinakalikot ko muna ho itong ating dapat kalikutin dito bago tayo bago tayo dito maggalaite dahil may mga nakakaabot naman ho dito ng mga ikangaya mga usaping politiko mga kababayan ko na hindi ho magandang daw di umano sa pamamalakad kasamang Ray. Mamaya abangan po ninyo ito at saka dito sa ating ilang mga kapulisan, abangan po ninyo ito, tabi-tabi lang po sa ating mga ilang kapulisan, tabi-tabi lang po, At dito po ay talaga naman pong yan ay binibigyan po natin ng paalaala yung pong nakakagawa ng hindi ho maganda, Okay. Bago tayo tumuloy, mga kababayan ko, mga karikta, ay siyempre po tayo po ay talaga naman pong tayo po ay yung pong ay talaga naman pong sandali lang kasama si kasamang Red. Okay, tuloy po tayo tuloy po tayo sapagkat marami po tayong dapat pag-usapan. Ang gusto ko lang po ay share naman po ninyo tabi ang ating programa at doon po sa mag-re-react mga kababayan ko yun po mag-re-react na hindi po wala pong katotohanan o may katotohanan, kami po nakikiraan lang po tayo. Uulitin ko po, bilang isang mamahayag, bilang media, pag meron pong lumapit ho sa atin, na ikangay gustong iparating sa ating mga kababayan, gustong iparating sa ating gobyerno, fake news man yan o walang katotohanan yan, ay kami po dito ay talagang kinakanta namin ng sintonado. At kami naman po dito nakikiraan lang gaano ba katotoo ang usaping lupa. Okay, ang atin lang dito kasi marami pong nagre-react dito na wala daw pong katotohanan ito at hindi raw magandang ito programa kasamang Ray. At nakakahiya daw ay ang akin lang ho dito nakikiraan lang po ako at pagbigyan po natin, wag po tayong magbigay kaagad ng ikangaya masasamang
Ano bang masasabi mo doon? Yung masasamang kaisipan. Okay. Oho. Judgmental. Oho. Oho, okay. Tayo po bilang isang mamayag, tinatanggap natin yan kasama rin. Oh, yung mga sumbong, mga reklamo, yung gustong magsalita, tatanggapin natin bilang isang mamayag. Correct. Okay. May katotohanan o wala, basta importante iparinig natin. May pahayag. May pahayag. Oho. Oo, yun lang po ang aking pinakikiusap. Mag-unawaan muna po tayo. Sa huli na lang po tayo. Kung gusto ninyo magdemanda, shortcut lang po ito. Kung gusto ninyo magdemanda sa usaping lupa na ito, nandyan po at kami rito ay kinakanta namin sintonado. Pero po yung nagsasalita, nasa sa inyo po yan. Kung kayo po talagang hindi naniniwala, pwede po ninyong tawagan ng personal at tawagan makausap at kung hindi talaga po kayo naniniwala, idemanda po ninyo. Tama? Tama. Okay. Yan sinasabi ko. Tayo po ay bilang isang media ay talagang namang sakit lang po kasamang hari, binabati ko muna. Binabati ko muna ang mayor ng Tansa Cavite kasamang Ray. Okay. Mayor ng Tansa ng Cavite na si Miro SM Matro. Ayun po, magandang araw po sa inyo, mabuhay. Ayun. At binabati na rin po natin si board director na si John Matro. Okay. John, John Matro. Mabuhay po, board director John Matro. Mabuhay po, mabuhay. Kasi nababasa ko po, nakakarating po dito, ang nagagawa po ng ating mayor ng Tansa ay nililinis po ang mga barabarangay. Lahat ng mga pasaway, nililinis niya. O ito mo yung mga pasaway, magnanakaw, ay talagang bilib ako dito eh. Okay. Ito dapat ang pamarisang mga mayor. Tama. Okay. Sino ba yung babatiin mo dyan? Magandang araw po sa inyo ng mayor ng Tansa at ito po si John Matro. Yun po. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po, mabuhay. Okay. Okay, kasama Ray? Okay. Balikan po natin ang aming magiting na mayor. Walang iba kundi si Mayor Lyndon Brosi. Alam niyo po, si Mayor Brosi ng Laurel, Batangas po, kibali pangalawang term niya po ngayon dahil ang Laurel po umangat sa pamagitan niya. Talaga? Talaga, mula noon po. Mula noon pong siyang umupo, ang lahat po ng dating mayor ng mga programa pinagpatuloy niya. At sa ngayon po, Magaling. ang laking pagbabago po ng bayan ng Laurel. Magaling. Siguro, kailangan kasama nga rin, mabisita natin ito si Mayor Lyndon. Okay. Magandang araw po sa inyo, Mayor Lyndon. Magandang araw po sa inyo. At At hindi lang yun, partner. Arsina. Nadagdagan ang mga proyekto ngayon na umangat, na paangat sa bayan ng Laurel. Talaga, magaling. At medyo yung mga kababayan po natin doon sa 21 barangay, talaga po na maraming mga livelihood o mga programa na ibinigay itong ating magiting na mayor. Okay, sige. Yung vice mayor, Ayan. Sige, at Itong aming vice mayor na ito, napakasipag at ito may malasakit. Magaling. At ang lahat ng mga farmers, lalo na yung mga nag-aalaga ng mga yung isda, mga tilapia Okay, o bangus dyan, siya mismo nag-provide. Okay, magaling. Yung mga iba po dyan na walang mga puhunan, siya yung mayor, si vice mismo, mayor, nag-provide ng mga puhunan dyan at nagbigay ng mga patubig. Magaling. Dapat yun ang pamarisan ng ating local government, itong nanunungkulo na ito, na talagang binibigyan ng pansin itong ating mga maliliit na mga kababayan, itong mga botante niya. Tama? Correct. Yan ang dapat pamarisan natin. Tama. Okay, kasama nga rin, bago tayo mag-umpisa, mga kababayan ko, ay dito muna tayo at iparinig muna natin ito si Ma'am Nitsio at sa kanyang travel
tour or gustong mag-franchise, ano ho? Okay, Ma'am Ma'am Alicio, pasok. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Alice Yu, Tubong Bicol, Camarines Norte. Magandang Pero hapon, ma'am. na nag-aral na ako, napunta na dito sa Manila at nang ako ay nag-celebrate ng pangalawang debut, seniorhood, nalipat na po kami dito sa Park Lane Country Homes, General Trias, Cavite. Ako po ay isang retired professor ng isang university sa Mendiola, Manila. A total of 40 years sa academe. Napakahaba po. Pero, ngayon, nang retired na ako, dahil sa walang ginagawa, ay natagpuan ko ang business na Global Pinoy Travel and Tours sa Facebook lang po. May Zoom invitation, umattend. At sa ganda ng presentation ay walang katumpik-tumpik nag-avail ng isang franchise. So, kayo man po na mga nakikinig, kung gusto nyo rin magkaroon na kayo na mismo ang magiging CEO ng sarili nyong business, kahit sa bahay lang, gamit ang inyong cellphone, ay pwede kayong mag-operate ng ganitong business. Very legit po ang Global Pinoy Travel and Tours. Ang aming presidente ay si Mr. Emmanuel Manny Pascual. Siya po ay accountant by profession, 20 years na very successful entrepreneur. Siya rin po ang may-ari ng umbrella ng business na Global Pinoy Travel and Tours na ang pangalan ay Unified Products and Services. Ang GPTT po, yan ang shortcut ng Global Pinoy Travel and Tours, ay legit. Kasi sa opisina dito sa Luzon, ay meron po kaming office sa Quezon Avenue, Quezon City. Worldwide po ito. So marami po rin kasi kaming kasama dito na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sila mismo rin ay franchisee ng Global Pinoy Travel and Tours. Ano ang mga legalities? So, isa ko pong babanggitin ay ang SEC, Security Exchange Commission registered, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP certified, at kompleto po sa business permits. Lahat po yan ay makikita na nakasabit sa opisina. Okay? Another one ay accredited din po ito ng IATA. IATA is International Air Transport Association. Ito po ay membro rin ng 406 Airlines Company. Ito rin ay naging top 1 to top 3 na rin po as top seller and top performer when it comes to ticket sales. Marami pa pong e-services ang nandito sa Global Pinoy Travel and Tours. Hindi lang ticketing, hindi lang group tour. Meron pang mga bills payment, loading, remittances, padala ng mga nasa ibang bansa. It can be through ICAS padala, Land Bank, BPI, Cebuana, Security Bank, Remit, Western Union, at marami pa pong iba. May insurances din po dito, Malayan at FPG Insurance. FPG is an accident insurance. Ang dalawang ito ay for annual. Napakamura at napakadaling i-offer sa mga kliyente. So, kung kayo man po ay interesado, ako, Alice Yu, pwede rin yung i-reach out ako sa Facebook. Pwede rin po sa Messenger.
Okay, okay po, naputol ano ho, at na susunod naman po na araw ano, ipaparinig po natin ng buong buo. Okay, kasamang rin tayo ay tutuloy na. Okay, go ahead. Okay, maraming salamat po Mama Alice Yu ng meron po kayong franchise ng travel tour. Ay itong mga gustong kumuha po ng ticket ay mag-message lang po kayo or i-call at para po ay medyo mababa raw po dito. Makakapunta na po kayo kung saan bansa kasamang re. Tama. I-message lang siya. Okay, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Netzio. Mabuhay po, mabuhay. Okay. Okay, kasamang re, tayo ay isusunod na natin itong si Madam Soledad ng bulan ng Bicol region. Okay, bago natin tawagan ay binabati muna na ho natin si Alice Yu. Ito po yung kayo na nagsalita. Ayun, araw ng mga puso, Ka Roger. Maraming salamat. Mabuhay. Okay. Si Norman Herminiano Isuasyong. Maraming salamat po. Okay. Okay. Shout out din po kay Ma'am Rina Magdalena. Pa-shout out po lang sa mga kasama kong lumalabang kahapon sa Dragon Boat competition sa Dolomite Rojas Boulevard. Congrats sa ating lahat, sama-sama uli sa March 22. Okay, sana makarating kami sa Tanawan, Batangas. Susunod na laban. Laban mabuhay OPDS. Okay, maraming salamat po sa inyong mensahe at paabot, Ma'am Rina Magdalena. Mabuhay po, ingat po tayong lagi, buong pamilya. Okay, maraming salamat. Okay, kasama nga rin. Okay, tayo ay tatawagan na natin ang ating si Ma'am Soledad dahil hanggang 30, 5, 10, 15, sige. Tawagan na po natin siya at para po ay mapakinggan po natin kung ano po yung katotohanan na sa kanyang ilalahad na kasaysayan ng kanyang lulo na si Basilio Herminiano. Yun. Yan talaga lulo niya, no? Okay, tatawagan muna natin at para ay mapakinggan natin ang kanyang ipapaabot sa ating mga kababayan. Tama ba? Tama. Okay, ito, call na natin to. Ayan. Mahina ang signal. Hello, bro. Okay, magandang araw po sa inyo, Ma'am Soledad. Tayo po ay naka-live sa ating himpilan RPMO Riktang Puna News Online Radio. At kasamang rin po ang inyo, meron pong katanungan sa inyo po ay kayo na lang po mag-usap at ako po ay makikinig na lamang. Ayun talaga naman. Okay, kasamang rin. Sige, salita. Okay. Ma'am, magandang hapon po sa iyo dyan. Sa Bicol Region. May katanungan lang po ako. Ito po ay dahil alam po natin, kayo po na legit po, na tunay po na may ari po na Gaano katotoo? gaano po Hindi katotoo? pa natin. Okay, sige, go ahead. Ito pong part ng porsyon ng 163 barangay dyan po, sa part ng Bulan, okay? Sige, huwag mong kahabaan. Sige, okay, go ahead. Ay, paano po napunta po ito, Ang ibang mga lupain po dyan nga nakapangalan po sa Santa Romana, sa simbahan po
dahil po wala naman po silang mga dokumento, bakit po napunta at ang naibinta ito sa simbahan at sa ayon sa pag-interview natin sa kay Father, no, ng Father diyan ng Immaculate Conception sa simbahan ng Katoliko, wala daw siyang alam sa mga nasasabing mga lupain na ganun kalawak ang nakapangalan sa simbahan. Gaano ba ma'am, katotoo po ito? Oh, ay mahina ang signal ata. Okay, to Hello po. okay, sige po ma'am. Nasa inyo na po ang linya. Go ahead. Okay, narinig niyo na ako? Okay. Narinig niyo na po ako? Okay, Opo. Naririnig niyo na ako? okay po, clear po. Okay, clear po ang Tingnan boses po, ninyo. at sa mga nakikinig po. Ito po, andito naman ako kasi nung isang araw po na pag-broadcast, medyo nawawala ang signal. Okay po, nakikinig ako, naririnig mo ako bro? Okay, clear. Sige, go ahead. At maubos ang oras natin. Go ahead. Sa pang-apat na pagpapaliwanag ko, mga katanungan ninyo ay sasagutin ko. Kaya ipagpapatuloy ko rin po yung tungkol dito sa Bulan Sorsogon. Okay, unang katanungan mo, Ray. Sige, Okay. make shortcut. Sige. Okay, ma'am, i-shortcut na lang natin to. Paano po napunta itong malawak na lupain sa nakapangalan sa simbahan na ito po pala dininay naman, hindi wala namang alam po ang tagapamahala po ng simbahan. Paano Okay. po nakapangalan po ito sa kanila? Opo, galing na kami doon at nag-usap na kami ni Father. Wala po silang alam, mula pa po ng unang mga nakaupo dito ng mga mayor. Opo. Sa bawat nakaupo na mayor ay sila po ang gumagawa ng paraan para po maibenta ang mga lupa dito na kahit walang mga dokumento. Mhm. Ngayon po, pati po ang simbahan, ikaklaro ko lang po, ang simbahan ay napasok ang lahat ng mga building na mga buyer na nagbibinta, doon po ipinapasok sa simbahan, sa Roman Catholic. Oh. Kaya po, marami po akong nakuha na ebidensya doon sa Roman, ay kasabot po doon ang mga municipality ng Bulan, pati na po ang mga politiko dyan, mga kasama po yan, ROD ng Sorsogon. Okay. Kaya nga ako, itinutuloy ko po ito para malaman ng mga resident ang mga anumang mga tahimik na mga gawain dito sa Bulan. Okay. Papuntang Sorsogon. Okay, may katanungan pa rin ko ibig. Sige. Sige po. Oo. Ibig sabihin po nito, itong 63 barangay dyan na napakalawak, no? Napakalawak ng area ng Bulan. Ibig sabihin, maraming naglaland grab dyan. Lalo na involved pala itong mga politiko. Tama? Yan. Gaano ba katotoo? Gaano katotoo ito? Yan nagsimula po. Dito po sa Bulan nagsimula at lahat po ng ginawa ng lolo at matalino ang lolo ko dahil taga Spain ay dito po sa Bigin. Lahat ng history, research, palagi pong Bigin, Bulan, Sorsogon. Kahit yung Manila ay nakalagay po palagi Bigin, Bulan, Sorsogon dahil naabot ko pa ang ating lolo sa mga salitang binitawan noong 1975 kahit 13 years old ako. Nadiktaryan niya lahat sa magulang ko kung ano ang mga nangyayari at yan pinapatay sa Bigin. Bulan, Sorsogon. Okay, may tanong ko po, Ma'am Soledad, maputol ko po kayo. Sino pong lolo? Ano pong pangalan ng lolo ho ninyo? Go ahead. Opo, si Don Mariano Santiago Herminiano. Ayun. Anak na tulong si Oo. Patino. Yan po ikastila. Pura po sila doon. Ang last po ay si Bigin. Ang anak na unang pinapatay. Pero nagninegosyo pa po ang lolo ko Basilio at saka si lolo ko Mariano. Sila po ang nag-ayos ang lolo ko ng 18 na pangalan dahil ginagamit na po. Mayroon na po akong ebidensya dito at lahat ng research history hindi nila mapapara. Nakalagay pa rin po diyan ang Basilio Herminiano missing. Bakit sila kagad-agad sasabi na missing pati si ang lolo ko Mariano na nagtinegosyo at saka si Basilio. Samantalang, ibig sabihin, alam ng gobyerno na pinapatay si lolo ko. Opo. At saka una pa po ito
makikinig. Ang kailangan po natin ang katotohanan. Anong oras man, haharapin ko sino man ang humarap sa akin. Huwag kayo matakot dahil bakit kamo? Ang sinasaysay ko ay katotohanan na nakatatak sa dugo ko ang lahi ng mga lolo ko. Siya po ang gumawa ng paraan para hindi magutom ang mga mamayang Pilipino noong panahon. Siya po ang nagbigay ng mga bahay, ng tatayuan at may mga hanap buhay, caretaker, na matalino ang lolo ko, hindi po siya nagpapagawa ng kontrata. Kundi sa salita lamang at binigyan sila, kinukop sila sa pagkain, sa ano pa man pagpaaral. Dahil lahat ng sanghay ng gobyerno ay ang lolo ko po ang gumawa ng paraan. Dahil siya po ay may barko, pabalik-balik siya sa ibang bansa, sa Brazil at saka dito sa Pilipinas. Ano po ang ginawa? Nainggit dahil sa yaman sa mga ginto. Hindi na namahay ang mga puso na ang mga Pilipino. Sa totoo lang po, bro, pakinggan niyo ako. Hindi pa mula-mula ang dami ng mga Espanyol na nagsimbolo dito sa atin sa Pilipinas. Ano ang ginawa nila? Pinapatay ng walang kasalanan dahil ang mga presidente at pagkaroon ng mga abogado, sila abogado ng lolo ko, profesor, doktor, kumuha lang siya ng pagkakatiwalaan. Ano nangyari? Yung kinuha na naging presidente, dahil naging presidente si lolo, ang lolo ko, na si Mariano Santiago, ay isang presidente nung panahon, 1902. Siya nagtayo ng Malacanang, siya lahat ang korporasyon ng mga negosyo ng lolo. Anong ginawa nung pinapatay ng presidente na nagpalit? 1975, Baby Tiaco. Oh, yung presidente na yan, 1975, ano ang ginawa? Kaya galit na galit pag ini-interview sa TV, palagi siyang galit sa mga Espanyol. Tandaan nyo po ha, isasaysay ko ito sa inyo, tandaan nyo. Ang unang Espanyol ng mga panahon, before 15th century, ay mga pirata. Pinagpapatay ang mga Pilipino. Yan ang mga pirata ng panahon, 15th century. Ang ginawa nila lolo, ipinagiran niya dahil ma-influensya lolo ko dahil siya ang bilyonaryo sa buong bansa. Nabili niya ang Pilipinas na nakalagay sa Newsweek, andito sa akin. In general circulation, all provinces. Okay. Tandaan nyo, Okay, Ma'am Soledad, medyo nalalapit na tayo. Okay, meron pong katanungang kaunti si kasamang Hari at iyan po ay itutuloy-tuloy ho natin yan, inyong salaysay na yan. Okay, go ahead, kasama Ray. Okay. Mayroon kaming pong katanungan dahil po nung napunta po kami diyan sa bayan bayan po ng Bulan, kibali mayroong na-interview po kami diyan na itong mga ano daw, ang mga dokumento na nakadoon pa sa ROD, no? Ito daw po ay tinatago po nila yung mga dokumento na legit ang mga Okay, tuloy. opo, totoo yan. Totoo yan. Dahil nung sinama ko kayo, pangalawa, dahil nung kami lang, minimidyos kami, pumunta kami ng ROD. Hindi kami binigyan ng record ni Lolo. Ngayon pinasapa-sapa kung saan. Opo. Pero kung Pagdating ninyo, nung may natakot sa nakita inyo, silang media, ibinigay. inilabas ang pangalan. Opo. Nung Opo. nung nakita nila na may kasamang media sila, inilabas ang pangalan. Okay. Okay. Tuloy mo. Tuloy, Ari. Sige, tuloy. At kaunting oras na Kaya lang. lahat, pati ang dinar sa Ligaste, napuntahan na namin at nakausap namin ang OIC. Wala siyang nakapagsalta dahil nakita niya ang katotohanan dahil doon sa dokumento namin. Okay, Ngayon- ganito, Ma'am Soledad, nasa inyo po ang linya, may counting na lang. Sige po, at tayo po ay magtatapos na sa inyong ibinigay kong oras at susunod na naman po. Okay, Walang sige. masasabi ko, bro. Okay, go ahead. Lahat ng sanghay ng gobyerno. Bakit ang tinutulungan ninyo ang mga illegal? Bakit hindi tayo magpakabuti? At para makita natin yung talagang tunay na may-ari. Hindi yung pagsarili lang ninyong
sarili na lang ninyo na magkaroon kayo ng pera. Hindi ninyo alam na mayroon tayong Diyos? Ha? Totoo ang karma. Totoo po ang karma. Nandito sa bulan, kaya nga pag may nakausap na ako doon sa ombudsman, pero inaantay na lang. Pinayagan na ako magganito, magbidya. Para po malaman na at naimbestigaran kasi dito nagsimula sa bulan Sorsogon. Bulan ang titulo ng lolo, mula dito, may araw na simbahan doon sa Binondo. Paano nila mapapaliwanag yan? Asin yung mga dokumento nila. Tandaan ninyo, ako hindi ako masamang tao. Ang gusto ko lang, itama po ninyo ang mali. Panahon na ngayon. Kawawaan mamamayan. Okay. Tama. Okay, ma'am. Ma'am Solidad, sige po. Maraming salamat po sa inyong kaunting inyong salaysay at susunod na naman po. Okay, nasa inyo po ang linya. Go ahead at kaunti na lang po. Sige, go ahead na po at paalam na rin po kayo. Ang Okay. pahayag ko bro, pakinig ka. Walang baho na hindi lumalabas. At ang dokumento ng lolo ko ay legit. Alam mo ba pinagsasabi nila? I-transfer. Porque nakikita nila na ako'y hindi masyado makakayanan na sa dami ng i-aasikasuhin. Hindi ko kaya na nag-iisa. Pero, ang katotohanan dumating na rin sa akin, ang grasya ng Diyos. May awa ang Diyos. Okay. Kaya ang pinapaabot ko lang, itama na ninyo, at huwag nyo nang antayin na pagdating ng panahon na yan, makuha ko yan. At gagantihan ko rin itong mga nakapupo, hindi sila makakakuha ng lupa kung hindi sila magtino. Ibibigay ito lahat sa mga mahihirap. Okay. Wala Okay. silang Maganda. makuha. Kahit na ano. Okay. Okay, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pinapaabot sa ating sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Maraming salamat po. Pinaabot ko lang para pagdating ng oras, hindi nila ako sisihin na hindi ako nakipag-usap sa kanila. Ang laki ng pakumbaba ko. Lahat ng barangay, hindi sumisipot. O itong isang kapitan sa Sumpor, may sakit na. O, kailan pa kayo magagalaw? Kapag kayo wala na, Okay. Okay. Maraming salamat. maraming salamat po bro, sa mga ninyo, katanungan ninyo sa akin. At maraming salamat din sa mga viewers na mayroon nang nakinig. Ako po ang katotohanan. At Okay. hindi po ako maatat kahit saan kami makarating. Okay. Sige. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Ma'am Solidad, no? At na-share mo. Maraming salamat bro. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Solidad, sa inyong pahayag na yan. Sana naman po ay walang kumontra or kung meron naman pong kukontra at hindi talaga naniniwala ay pwede ho ninyong tawagan si Ma'am Solidad at talagang meron po kayong katibayan na talagang piki si Ma'am Solidad ay may karapatan ho kayong magdemanda. Haharapin po kayo ni Ma'am Solidad. Okay, maraming salamat po Okay. sa inyo. Anytime, anywhere, Okay. Okay, kahit saan tayo magpupunta. okay, maraming salamat. Maraming salamat bro. Okay, alam mo kasamang Ari, ito maraming nag-react dito. Oho. Di ba? Nababasa din natin dito talagang sinasabing piki. Oho. Ay, anong masasabi mo dito? At ang akin lang dito kasamang Ari, huwag mo na nilang husgahan. Tama. Correct ka dyan. Sige, paliwanag mo na huwag mo nang tayo kasi media, ulitin ko, media tayo, tumatanggap lang Opo. tayo ng gustong magpaabot. Okay. Go ahead, tuloy mo, tuloy. Okay. Ang amin po dito, nasa gitna lang po kami at inaalam lang po natin ang totoo. Di umano ba? Ito ba ay gaano katotoo? Kaya alamin muna po natin. Huwag muna po tayo mag-judgmental. Huwag po muna tayo na magsabi dyan. Ang iba dyan, sabi daw, yan po, nasiraan na ng ulo, peke, na biglang lumutang. Oo. Ngayon, ganito po yan. Pwede po natin susuriin ang kanyang dokumento, o pwede din po natin tawagan, o pwede din po nyo dahil siya din po ay may apat din siya na law firm, no? Ito, law firm ng mga abogado po. Okay, pwede nyo mag-inquire sa kanyang mga abogado, no?
na kung gaano ba katotoo ito. Ayun. At mas maganda po ang layunin nito para partner, no? Dahil maganda, lang itong mga lupain pala na kung makuha doon sa mga naglaland grab, lalo na itong mga malalawak na Meron daw naglalang grab doon. Okay. Hindi natin kasi alam pa rin kung talagang totoo itong mga binabanggit na ito. Okay. Oo. Namang naglalang grab at ito ipamimigay ito sa mga kababayan po natin na mahihirap. Oo. Hindi dapat ang makinabang itong mga nakaupo sa Tama. kanilang trono na ang gusto nila ay sila ang masunod. Okay. At walang magagawa itong mga maliit kung talaga may katotohanan ito. Tama. Ay, wala ho tayong magagawa sapagkat ang bansang Pilipinas ay talaga naman pong sa madaling salita, ang kinakampihan nila yung mga kilalang tao at mga mapira at talagang karamihan, yan ang kinakampihan. Kahit na mali, ang pamamalakad, kinakampihan nila yan. Tama. Kaya nga, hindi pare-parehas ang ating kaisipan. Hindi pare-parehas ang ating talino. Hindi pare-parehas ang pagmumuka natin. Correct. Kaya nga, hindi tayo nagkakasundo-sundo ng mga kababayan natin, kapwa Pilipino, na tayo ang nagsisiraan. Tayo yung nagbabangayan. Sapagkat may kanya-kanya tayong sa sarili, sapagkat katulad dito, kasamang itong mga ilang politiko, nagdarapa silang maupo sa usaping politika. Di ba? Opo. Pag nakaupo na sila at yung mga pangako nila, sa ating mga botante, pag nakaupo na, ano nangyari? Napapako. Yan ang sinasabi ko. Kagaya po sa mga yung mga nangako diyan sa mga senior citizen, ang akin lang ho dito ay rektahan lang ho kami rito. Wala ho kami ritong kinakatakutan. Kami po ay nagbubroadcast lang ho dito yung pong mayroong pong katotohanan at yung pong mga pinapaabot ho dito sa amin, sa aming himpilan, na kami po ay kumakanta ng sintonado. Kaya nga po kami ay nakikiraan lang po at tabi-tabi lang po kung sino man po ang mapupuna ho namin, kami po humihingi kaagad ng paumanhin sa inyong lahat. Ayan po. At mabuti na yung kasamang Ria ano mo naman ang mamamahayag. Ang mamamahayag bilang isang media ay talagang tumatanggap yan kung anong idulog sa atin. Pero ang isang paa natin nandito. Correct. Ano yun nandito? Yun ang nagpapalakas. Hindi yun. Tingnan mo na. Pambihira kay. Yung isang paa natin ay nasa hukay. Ayun, Kaya yun nga pala. po kami rito ay nag-iingat-ingat Maganda din dahil kami po ay nakikiusap sapagkat kami po ay kumakanta lamang ng sintonado. Kami po ang daan ng ating mga kababayan na ay gustong iparating kasamang di ba? Na mga gusto nilang ipaabot sa ating gobyerno. Correct. Sige, tuloy mo. Ano masasabi mo dyan? Gore. Okay. Alam nyo po, dito sa RPN po, ang lahat po ng mga kababayan po natin, lalo nang humihingi po ng tulong, kaya po kailangan po natin na talaga na ipahayag po natin para malaman po na mga kababayan po natin maparating po sa inuukulan ang kanilang mga hinaing. At lalo na ngayon sa ngayong panahon, masyado na tayong hirap, no? Hirap na dahil lahat walang maayos, walang ibig sabihin, walang matibay. Matibay na proseso sa mga programa ng gobyerno natin ngayon. Okay, maraming salamat kasama nga rin. Shout out muna tayo ay sa ating mga magagandang takaantabay. Shout out muna kay Mary Ann Baltasar Salazar. Ayun po. At good afternoon sa inyong dalawa, Roger and Ray. Okay?
Okay, maraming salamat po. Ay kasamang Ray at mga taga-saan ba ito? Itong Miriam at sige, go ahead. Okay, magandang hapon dyan, no? Sa kay Ma'am Miriam Salazar dyan sa Roa City. At saka kay Ma'am Annabel Amoroso. Okay, Ayan, sa Mandurriao, Iloilo. Ayan. Ayun, mabuhay po kayo dyan at magandang araw po sa inyo at baka sakali po surtihin itong 2 lingkod ho ninyo ay kami po ay dyan ay makarating at para naman po ay mabisita natin ang ating mga kaibigan, mga police station. Di ba? At ang ating mga kaibigan mga ginagalang itong mga mayor. Tama? Okay. Sige, tuloy mo. ito pa. At maganda. Tika muna. Bakit ang kamay mo? Parang panay ang kublit-kublit mo. Lumilikot na naman ang kamay mo grabe naman. Huwag ka Malayo, mo. malayo. Ang kamay mo, ipirmi mo lang. Go ahead. Okay. Tuloy mo, Kasi, tuloy. oo. Tuloy. Ano ba? Tuloy. Okay, okay na. Okay, go. Magandang hapon kay nakalimutan ko to. Tama. Ayan sinasabi ko. Okay, go. Tuloy. Sige. Magandang hapon. Kay Ma'am Lady Boss, ayun. Congrats Ma'am dahil sa darating nitong March, magkaroon po tayo kayo ng awards, no? Yes, tama Sa ka. media awards 'yan, no? Yes, Magkaroon tama. ng gaganapin diyan sa Hindi sa Paranaque. sa Paranaque po. Oo, ito- Hindi, doon sa award naman tayo hindi natin alam kung saan lugar. Pero doon sa kanyang tawag ito, anniversary ng kanyang dyaryo. Sa 22 na. Itong January. February 22. February 22. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Lady Boss. Mabuhay Okay. po, mabuhay. At sa lahat pong mga opisyalis ho ninyo, magandang araw po sa inyo. Go ahead, Rick. Okay, at saka kay Sir Bulgar, balita. Okay. At saka dyan sa lahat na Paranaque Press Club. Oo, yan. Magandang, din yan, magandang hapon. At saka ito pa, yung sa kay isa natin din kasamaan kay Tuldok. Tuldok Balita. Ayun, Kay mabuhay Mamay ka. po. Mabuhay. Okay, ang sabi dito ni Ma'am Lady Boss ay nagpapatayan ang tao dahil yan sa lupa. Kahit mga mag-anak ay nagpapatayan. Correct ka dyan. Correct ka dyan. Dahil bibigyan muna natin ng pansin itong comment ni Ma'am Lady Boss. So, itong sinasabi niya, totoo ito. Dahil alam mo, pag ang usaping lupa kasamang ay kapag ikaw ay mapira, mapira. Kumbaga isa shortcut, ikaw ay nakahiga sa salapi. Doon sa mga gustong makamtan na sarili niya na ang lupa ay ang papasok ang may pira. At kilala, ginagamit ang kapangyarihan. Walang magagawa itong totoong may-ari ng lupa. Tuloy mo. Ka dyan. Tuloy mo yan. Ayan. Dahil dito, naglilipa na yung mga fake title sa buong bansang Pilipinas. More than 1,000 fake title in the Philippines. Ayan. Totoo yan. Hanggang ngayon, hindi inaksyonan to ng gobyerno natin. Alam mo kung bakit? Ay, silang yung mga nakaupo, mga nakaupo dyan sa gobyerno. Mga kasangkot eh. Itin ka muna. Talaga namang, Okay, kasama nga, Ray, maraming salamat sa iyo, Lady Boss, multimedia. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay. At, shout out din po kay Marilo Cabahog ng Quezon, Chaong. Okay. Chaong Quezon, tama. Tama. Mabuhay po, Ma'am Marilo Cabahog. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Okay. Good afternoon sa inyo, Kuya Roger Bron at Kuya Ray. Mabuhay po. Maraming salamat. Okay. Salamat. At ang sabi ni Lady Boss, salamat. Maraming salamat din po.
Ito si Aladin Belleza Iswasyon. Diyan po siya sa lugar ng Maguindanao. Ang layo nito, kasama nga rin. Mabuhay, kasama nga Aladin Belleza. Mabuhay at pasok ka lang kung ano yung ating nangyayari dyan sa ating bayan ng sinasakupan mo. Pasok lang po ang dapat mong ipasok. Go ahead. Okay. Okay, ang sabi po nito ay Lady Boss ay tawag dito nawala. Dapat ma-interview. Okay, ma'am. Siguro ma'am ay papasa na ho natin ito sa inyo para po ma-interview ho ninyo si Ma'am Soledad. Para ho yung pong gustong mag-interview ng mga kasama ho natin sa mamamahayag, mga nagbo-broadcast, kung pwede po ay kung gusto po ninyong kontakin si Ma'am Soledad, ay ibibigay ko po sa inyo ang CP number at kontakin po ninyo at interviewin po ninyo. Tama? Tama. Ay kailangan daw ay ano raw si Ma'am Lady Boss. Okay. Kasama rin, ito pa, meron pa. Nining Flor, sa usaping legal about sa lupa, ay kahit pareho pa sila may hawak na titulo ng lupa, kung sino ang magbabayad ng tax sa gobyerno, sila yung nananalo sa korte, Boss Roger. Correct. Nagbabayad sila sa nananalo sila eh. Pag nagbayad sa korte, nananalo. Kaya nga, nagis mo ba? Kaya nga sinasabi ko nga, hindi tayo lahat perpekto. Ang mga ikangaya namumuno o yung nagja-judge ay hindi rin po talaga perpekto. Tama. Nako, mo ba ang ibig ko sabihin? Ayun, ipaliwanag mo. Sige. Okay. Ano yun sa sinabi ni ma'am na dalawang titulo? Nining Flor. Ang Bilisan mo, at okay, wala na. okay. Ang pwede mo bayad doon kung sino talaga yung nauna. Baka gin-award yun sa kanila. Kung sino yung owners na nauna inawardan ng lupa, siya po at nakapangalan talaga doon. O kung ba't pareho kayong mayawak na titulo, so ang una, yun ang talaga na magbabayad po ng yung nauuna. Nauuna. Ay, paano yung meron sumulpot na lang basta at nagpagawa din ng titulo? Ayun, excuse me. Di kibali po, siguro, titingnan po muna natin kung isa din po siya ng heirs, kung nabili din niya ang nasasabing lupa. Kasi po, mayroon po tayong mga dyan, mga ibang na natin, na experience po natin ng iba dyan, na binibinta po ang isang property ng 4 na bisis o 5 bisis. Oo, yan. At ang iba din po, siya po yung may-ari, pero hindi naman po nakaposisyon at hindi naman binabayaran ng amilyar Okay, na matagal. Kaya tama ka. ina-applyan po ito ng iba. Okay, tama ka, kasama rin. Okay, tayo po ay wala ng oras. Ay shout out muna kay Marilo Cabahog, pabati rin po, publisher ng Action Balita, Rinole Punis at Nisil Mutas and family. Mga kaibigan natin. Maraming sa araw, magandang araw po sa inyo, bro, Punis, at si mabait nating kaibigan na si Nisil Mutas. Mabuhay po kayo, magandang araw po. Magandang hapon din po. Diyan yeah. sa lahat na Taguig Group, lalo na dyan sa kay Madam Marlene Aliban, kay Lynn Aliban ng Saudi, ayan, at saka kay Ma'am Rose Aliban. Okay. Ito, kaunting oras na lang po, no? Ay, kaunting oras na lang po. Okay. Ito po, dito muna po tayo sa magbibigay po tayo ng paalala sa ating mga kababayang nasa OFW. Kasamang magbibigay tayo ng paalala sapagkat ang ating mga ilang kababayang mga Pilipina ay talaga naman pong naghahanap ng ikakayaman, ikakaunlad ng kanilang pamilya. Ngayon ay sila po ay
talagang sunggab kumbaga sumusunggab sila sa ibang lahi. Oho. Ang nangyari dito ay kasamang Ray, ay napakasakit ito. Alam ko, wari ko, ito yung nabalitaan na lahat ito. Pinay, tinadtad ng APAM, sinilid sa drum ng PAM, ng APAM. Katarungan para sa ating kababayan ay lumalabas na pinakahuling update sa karumal-dumal na krimeng sinapit ng isang Pinay na sa kamay ng kanyang asawang si Apam. Akala ng lahat ay naninirahan siya sa isang pangarap, pero ang dambuhalang pighati at pag-aabuso pala ang kanyang dinadanas sa likod ng saradong pinto. Ayun, no? Anong masasabi mo dito, kasama Ray? At nakawawa ang ating mga kababayan. Talaga, grabe. Grabe itong mga ilan natin mga kababayan, mga Pilipina, dahil naghahanap sila. Bukod sa magandang lahi, kasama mga magandang lahi, ay ang kinakasaya nila dito ay yung 4 kabilog, 12 kaba. Sos, matawarin ka. Grabe. Hindi, yan talaga ang hinahanap nila dyan 4 kabilog, 12 kahaba. Hindi, mayroon din dito yan sa Pilipinas. Mayroon din dito yan. Meron ba yan? Meron. Ay, talaga namang ibang klase. Bakit kaya ganun ang hinahanap ng mga babae? May 4 kantos mga dito. Ay, hindi sa patumaran ko. Ay, grabe. Iyon po ay talaga naman pong, yung pong naghahangad na makapangasawa ng ibang lahi. Daw po, paalaala, mag-ingat po kayo. Sapagkat sa una lang po, kasamang Ray, di ba? Sa una lang ang pagmamahalan. Tama. Pag tumatagal na po, nandun na po, lumalabas na po yung tunay na pag-uugali ng ibang lahi. Kaya nga po tayo mga Pilipina, ingat po tayo na baka po ay mangyari din po sa inyo na kayo po ay mawala sa balat ng lupa. Okay. Ano bang masasabi mo? May talagang tayo ay napakasakit itong dinanas ng ating kababayang Pinay na talagang sinilid sa drum. Na tinagtad muna bago sinilid sa drum. Okay. Sospay, mga paalala po. Okay, Iwasan natin ito, mga Pilipinano ay alam ko naman, mga pangarap ninyo na kayo ay makapag-asawa ng ibang lahi, pero daw, ingat po tayo. Suriin mabuti ang pag-uugali ng ibang lahi bago po kayo bumigay. Kumbaga yung pintuan bubuksan. Yung pintuan bubuksan bago papasukin yung ibang lahi. Ganun ba yun? Pambira ka naman. Sa edad mo na, hindi mo alam. Wala pa akong experience. Grabe talaga, alam mo, kasamang Ray, medyo talagang tayo ay napuputol ka. Hindi mo na maalam kung anong masasabi mo. Okay, susunod naman pong araw, tayo po ay babalik, mga kababayan ko, para po dun sa mga sumbong at mga pinapaabot dito sa ating himpilan. Tayo po ay tuloy-tuloy ng public servant na para po mapaabot sa ating pamahalaan. National man o local government, ha? Okay, kasamang Ray, ikaw munang maunang talikod. Go ahead. Okay. Dahil po wala na po tayong oras. Okay, dito sa Riktang Puna News Online, huwag niyo kalimutan po na mag-share at kami po i-subscribe sa YouTube, i-share at i-likes sa aming FB account. Ayan, at Riktang Puna News Online sa sunod po na issue at sa sunod po na programa. Ayan, subaybayan niyo po ang part 5 ng Usaping Lupa ni Ma'am Soledad. Ayan. At ito naman po ang inyong abang lingkod, Ray Francisco, dito sa Riktang Puna News Online. Mabuhay po kayo at magandang
magandang hapon sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, nahaba rin. Nahaba talaga. Oh. Okay, ang sabi po dito, idugtong ko muna ito, kasama nga rin, ang sabi ni Nining Flor ng Kuwait, ang ibang lahi ay tunay sila na mapagmahal, Boss Roger. Lahat binibigay ng ibang lahi sa iyo. Pero pag niluko mo, hindi sila takot na patayin ka, Boss Roger. Totoo naman, mababait nga talaga sila. Okay, maraming salamat sa iyo, Nining Flor, sa iyong pinaabot. Mabuhay sa iyo. Mabuhay. Mabuhay. At Alisyo, kaya dapat ay maghangat ng padalos-dalos na pag-desisyon. Kilyatisin muna ang magiging partner. Tama ka dyan, Ma'am Alisyo. Maraming salamat sa iyong message. Mabuhay po, mabuhay. Okay, nandito na lang po hanggang dito na lang po ang aming public servant dito po sa aming himpilan ng RPMO Riktangpuna News Online Radio. Susunod naman po tayo ay muling babalik para po tayo ay magbigay ng mga mensahe o mga sumbong at gustong iparating sa ating pamahalaan. Ay wag po tayong mahiya at wag po tayong matakot. Yung pong nasa sa loob po ninyo ay ilabas po ninyo. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At tayo po ay napapanood at napapakinggan. Worldwide po tayo napapanood. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po. At lagi po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. At ilayo po kayo sa anumang kapamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Buhay, Bansang Pilipinas.